Hello mga beshiwap, at ito na nga ho, nakabili na ako ng bagong bike and ayun, pinapayagan ako ni Opa mag-bike and nakikita naman niya na hindi ako pumupunta sa highway dun sa maraming bike at sasakyan talaga mga besh. Alam niyo talaga, pag meron kayong pangarap or gusto sa buhay, huwag kayong susuko hanggat hindi niyo nakakamit or nakukuha. Ano lang, sipag, tiyaga lang talaga mga beshiwap. Ayan, kita nyo, ang dahilan nga po pala kaya gusto kong matutong mag-bike, eh syempre pag uwi ko, eh meron na kaming maliit na sasakyan, motor, ayun, pwede na akong makagala-gala kasama yung kuya ko. Kaya pinalagyan ko siya ng sidecar. Para hindi lang ako yung gagala, pwede ko isama yung kuya ko at saka yung nanay ko. O, ayan, di ba? Tuwang-tuwa si Inday. Kasi medyo mataas na yan mga besh. O, kita nyo, hirap na hirap ako. O, di ba? Mutik pa akong sumimpla. Talagang inaano ko siya, iniingatan ko. Ayoko kasi yung matututo ako tapos ang daming disgrasyang nangyari sa akin. Ayoko ng ganun mga besh, pwede namang iwasan yan. So, kaya ako huminto kasi inantay ko may sasakyang dadaan kasi pupunta ako dun sa kalsada mismo. O, 'di ba? Ang sarap pala mag-bike, alam niyo yun, tapos tahimik yung kapaligiran. Tapos wala masyadong sasakyan or tao. As in, natututo ako mga beshot. And yun nga lang ho, nagkapasa ako ng malala sa aking hita. Pero ayos lang, pasa lang naman yun. Madali namang mawala yun. Lagyan mo lang ng mainit na tubig or malamig na tubig, mawawala na yan. O, ayan o. Parang nag-a-adjust pa ako kasi grabe mga beshwap, ang bilis niya as in. Lalo pag medyo paslant or pababa yung, yung kalsada, eh, kahit hindi ka magpedal, ang sobrang bilis, ganoon pala yun. Pasensya na ako iba no, kasi dun sa isang bike ko na nahiram doon sa kapitbahay namin, hindi ganito, as in napaka hirap. At saka, hindi ako pumupunta sa kalsada, takot ako nun. So, ngayon, yun, nilakasan ko na yung loob ko as in. Tapos nakikita ni Opa, tuwang-tuwa siya. Kasi ako lang talaga ang nagpursige matuto mag-aral mag-bike. Kasi wala naman akong aasahan din, kundi sarili ko susunod mari-mari. Anong aasahan ko kay Opa? Baka lalong magka ano-ano yun kapag hinawakan yung bike ko. O, 'di ba? Ang saya, ang hirap pa lang niya ipreno mga besh. Luma na yung bike, nabili ko lang ng for €20 dun sa aking kaibigan. And talagang inano ko na matuto ako kasi nga summer. Ang hirap nyo kontrolin, para siyang may sariling buhay. At saka yung pagpadyak mo, ayan o, hirap na hirap ako dyan. Dapat, ang uuna mo is yung parang papaandarin mo muna siya bago ka magpedal. Eh, muntik akong matumba. Tawa ako sa sarili ko, ganun talaga eh. May matututunan ko. Ayan o, ang hirap-hirap niya. Pero, yun nga, ang ano ko, pansin ko, dapat itakbo mo muna siya ng konti bago ka magpedal, mga beshuhab. So, hindi siya katulad nung isa na sasakyan mo, ipipedal mo. Hindi ganun. Iba-iba din pala ang bike. O, diba, pangyabang na ni Inday, nakakarating na sa pangatlong bahay. Pwede na talaga pumunta sa sentrum. Pero kung pupunta man ako sa sentrum, magbabike ako dun sa walang tao, as in mga besh. Kasi sobrang natatakot din ako katulad ni Eopa na what if ganito ganyan, 'di ba? Hangga't maaari iwasan ko. Ayan oh, sobrang bilis niya. Oh, 'di ba? So that's it for today's video mga beshi waps, and maraming salamat sa walang suporta. Bye for now. Ayun mga beshwap, isa na namang mabilisang luto for lunch ni Opa. So, arina, nagisa na ako ng sibuyas, bawang, kamatis at luya kasi ito ay gulay na may shrimp. Parang chop suey pero shrimp yung hinalo ko instead na karning manok or karning baboy. So, igisa lang natin yung ating mga pangpalasa o yung mga, ang tawag nga nila, samya. Samyaho ang tawag sa amin yan sa Marinduque mga beshwap. Agisa-gisahin mo lang din. Tapos alagay mo yung ating carrots. Asa na ba yung carrots? Pagkatagal naman pala nire. Nakalimutan ko na mga beshwap. Ay, life, buhay, vlogger, mga beshwap. Mahirap mag-isip kung anong sabihin mo sa vlog. At maraming salamat sa mga natutuwa sa akin. Ay, ako din po ay natutuwa pag nababasa ko ang inyong mga comment, mga besh. Lalo na sa aking mga kababayan dyan sa Marinduque. Ay, salamat to. At ilang buwan na lang ang pagtitiis na Inday at ako'y makakauwi na rin at kayo din po ay makikita ko. Sana yung mga taga Santa Cruz, Gasan at saka Buena Vista na dating nanonood sa akin ay maalala nyo pa ako at gawa nga ni po ng nahakang aking isang Facebook. So, ari na, going back sa aking pagluluto, nilagay ko na ang ating shrimp na wala ng
balat at yan ay inabalatan ko na para hindi mahirapan ang aking alaga kasi ending pag di ko yan binalatan, ako din ang magbabalat pag kumakain na kami o di hassle pa yun. So ilagay na natin ang ating carrots kasi yan yung pinakamatagal maluto sa lahat ng gulay na aking ilalagay mga beshwap. Hindi ko alam ano bagang inagagagawa ko din at atagal kong halu-haluin na rin mga besh. So ayun, lagyan na natin ng pangpalasa, salt, pepper, at saka yung inaganong pangpalasa, yun na yun. Magic baga, pero hindi magic ang inalagay ko kasi nakakalimutan kong bumili. May iba naman akong binili, nor. Oh, 'di ba? Mas social. So ayan na ang kaunting asin. Kaunti na lang ang asin ang inalagay ko mga besh. Huwag tayong maraming asin at hindi maganda sa ating katawan, lalo na sa ating kidney at puso mga besh. Huwag dapat ingat ang ating katawan, lalo na kung kita ay na medyo nagkakaedad ng katulad ko. Charot. Ako ho ay 37 pala. Pero yung katawan ko ay pang 60 na. Dahil sa bigat ng trabaho ko for the past 5 years, ngayon lang ho ako naka-experience ng ganyan kagaang trabaho. Walang inagawa kundi magluto at kumain. Charits! Pero syempre, minsan may mga bagay pa rin ako iginagawa para kayo pa. So, pagkatapos nating ilagay, halu-haluin lang natin ulit yan at napakatagal naman ni ring aking video. Hindi ko pala na-pass forward. Ay, sus mio, marimar. Tapos, alagyan ko na po ng kaunting dark soy sauce. Dark soy sauce yung nilagay ko dyan kasi nilagyan ko na ng asin. O, diba? Tapos, lagyan natin ng tubig. Tapos, tatakpan para maluto ang ating hipon at ang ating carrots. So, pagkatapos nun, ayan na. Alam nyo baga mga besh, pag inabuksan ay napakabango. Lahat naman siguro na inaluto ko ay masarap kasi laging may grade kay Opa eh. Laging excellent meal. O, di ba? Para may quality control. Hindi ko alam kung gutom lang siya o talagang masarap yung luto ko. Pero sabi ng mga iba ay pag nakakatikim ng luto ko ay masarap naman daw. So, ari na nga ho, itinanggal ko ang shrimp at ma-overcook. Kasi panga talaga ang seafoods na overcook, makunat-kunat. Lalo na yung pusit, hindi ho maganda ang overcook na seafood. Kaya tinanggal ko kasi ilalagay ko na yung ating mga gulay-gulay para yun naman ang aking alutuin mga beshiwap. So, nilagay ko na dyan yung ating chicharo at saka yung broccoli kasi yan ho ay paborito ni Opa, yung chicharo at paborito ko naman yung broccoli. Well, anyway, paborito ko naman siya lahat. Masarap naman pala ang gulay. Pero nung bata pa ako, ayaw ko niyan at gusto ko lang ay karne. Pero ngayon, dapat maging healthy. Kailangan gulay-gulay. At ako'y nasusuyan na sa karne. Baka ho, ako'y magkapakpak na mga besh. Kaya arin naman ang aking naluto. So, ayun, halu-haluin na lang natin para mag-even yung ating pagkakaluto ng gulay. Ay, napakasarap. Tingin pala tsura pala ay appetizing na. Wow, appetizing. Spell appetizing, Inday. Charot. So, ayan, ibabalik ko na dan yung shrimp. Yung shrimp. Para ma-combine siya. And then, after few minutes, eto na, pagtapos namin kumain, nako po, arila ang natira at taob man din, nasarapan si Opa. And that's it for today's video, The next day. Good morning mga Beshiwam. So, isang umagang maulan at makulimlim for today's video. Ngayon ay Friday, August 16 ba? O, 15, ano ba? Hindi, 16, hindi na alam ang date. So, ayun, maaga tayo nagluluto, 9 AM pa lang kasi ako ay aalis mamaya papunta sa city and sa Sunday na gabi kami ko. So, ito ay tanghalian hapunan ni Opa today at saka tomorrow. So, ayun na nga, magluluto tayo. Para sa sopas, ito ay soy chicken, mga besh. Panghapunan niya na to mamayang gabi. As in, mamayang gabi. Ay, yung sopas ay tanghalian namin. Tapos, pwede niya ulit tanghalian the next day. Favorite naman niya ang sopas. Wala naman ata kung lutong hindi niya na favorite. Lahat favorite na niya. Ang hindi lang niya nagustuhan ay ang sotanghon. Kasi mabigat sa siya. Para kung nanay na kailangan iwanan ng pagkain ng aking alaga. My God. Habang ako'y nagluluto, ako naman ay naglalaba. Ayan. Para pagbalik ko, wala na akong labahan kasi ako nga ay may gala sa Brussels, Belgium. So, ayun mga Beshwap, multitasking si Inday for today's video at nagagawa na ako ng
sangkap para sa sopas habang ako ay nagluluto ng soy chicken na para sa hapunan niya. And also ako ay naglalaba. Ayan siya dumaan at humingi ng tubig. Well, kumukuha siya ng tubig mag-isa niya. Sabi niya, pag kaya niya, gagawin niya mga besyo. So, kung hindi lang niya kaya, minsan ay tanggalin yung saksak ng TV kasi nahihirapan siyang yumuko. So, ayan, maghiwa tayo ng carrots, repolyo, sibuyas at bawang at saka yung chicken na pinalambot ay ating hihimayin para ilagay natin sa ating sopas. Masarap ang sopas pagka malamig, lalo na pag tagulan. Maulan nung araw na yun kasi ito ay nung Friday. Friday pa lang ng hapon ay umalis na ako din papunta sa city dahil Saturday morning nga ni ay mapunta kami sa Brussels, Belgium. Ang tour ni Inday ngayon ay puro weekend na lang dahil hindi na ako pwede na matagalan dahil kay Opa. Kawawa naman siya kung siya ay ilang araw or isang linggo na mag-isa lang din sa bahay. Hindi naman pwedeng pumunta din lagi ang anak niya at may trabaho naman yun kahit paano. Nakakahiya rin naman palagi kung papapuntahin dito yung hipag niya o kaya yun ng kapitbahay namin. So, ayan, hiwain natin ang carrots ng maliliit na maliliit mga beshuwap. So, tsaka kasi dapat lutong-luto yung pagkain niya. Bawal ang half cook kasi pag half cook baka mahirapan ma-digest ng bituka niya. Alam niyo naman pag may edad na. Ganun. Kasi ganun din yung nanay ko. Hindi na siya pwede ng half-cook na pagkain. Especially yung mga vegetable. Kailangan luto talaga mga besyo. After hiwain, so magisa na tayo ng ating sibuyas at bawang. And also yung chicken na hinimay-himay ko ng maliliit. Para, yun, madali din niyang kainin. At saka wala namang sopas na malalaki ang manok, diba? I mean, yung chicken nilalagay. Siguro kung mayaman tayo, why not? Ayan, so ilagay natin, igisa natin, lagyan natin ng salt and pepper and pangpalasa mga best shop. Alam ko namang marunong kayo magluto ng sopas. Bibihira ata ang Pilipinong hindi marunong magluto. Yun ay inatawag na tamad. Char! Well, di naman ho talaga ako marunong magluto before. Nung ako ay nagsariling bahay at nag-abroad, doon ako lumabas ang talent sa pagluluto. Ay, hindi ka matutong magluto, ay gusto mong kumain ng masarap, gusto mong kumain ng pagkaing Pinoy, ay di, hala, bili, ay mahal nga ni. So, ayan na yung chicken stock o yung pinagpakuluan natin ng ating manok kanina, ilagay natin, yan na yung ating magiging sabaw at dadagdagan na lang natin yan kasi kulang pa ang ating sabaw. Ayan. And syempre kasi alam nyo, habang naluluto yung ating macaroni pasta, ay nag-expand yan. Nag-expand. Naalsa baga sa Tagalog, kaya matubig siya, kailangan ng maraming tubig. So, ilagay na ang carrots kasi yan ang pinakamatagal maluto at saka yung pinakang macaroni pasta natin mga beshwap. Konti lang yung niluto ko dyan, sakto lang pang tanghalian namin, tapos nagtira ako ng panghapunan niya. And nagdala din pala ako pang almusal namin ni Tita Cora, kaso ho ay napanis. Hindi ko alam ba't napanis. Siguro kasi medyo mainit pa ay nilagay ko na sa lagayan. So, nilagayan ko na ng gatas at saka ng repolyo. Antayin lang nating maluto yung repolyo mga beshwap at pwede na. And maraming salamat sa walang sawang suporta at subaybay sa aking daily vlog. Don't forget to like, share, and follow naman mga beshwap kung nagustuhan ninyo ang aking video. Charot! So, dinagdagan ko ng kaunting asin at paminta dahil walang lasa. Ang pangit naman pag walang lasa. Konting-konti lang naman. Hindi na natin inapakadamihan at yang alam ng bawal. So, mga beshop. So, ari na ho nga ni at dinagdagan ko pa rin ng kaunting gata. So, ayan, luto ng ating macaroni, ay ang ating sopas. Later. Hello mga beshwap! Ayun, at magde-day off na si Inday. Papunta ng city at gagala sa Brussels, Belgium. So, papunta na naman ho ng city si Inday at nandito na ako sa first stop ko. Isang transfer lang naman ako and good thing may elevator kahit marami akong bit-bit. Tapos bukas gagala ako sa Brussels, Belgium. So, that is life mga besh. 7 months, 8 months to go. Ayun, babiyahe na naman si Inday papuntang city. Abay, mali pala ang aking upload. Ari muna dapat bago yung aking Belgium na video. Ay, bae siya na, nariyan na yun. So, alam nyo na, napakahaba ng aking biyahe mga beshiwap. So, ang pangalawang stop ko ay Almere Centrum mga beshiwap.
Almere po ito. Almere or Leilestad, basta napakalayo ng aking puntahan. At doon ako sa kabila dumaan kaya medyo malayo ay napakaganda ho at tibay ng bridges din ng mga beshwap. At saka wala namang baha din kung hindi nasisira. So, ari ho, yung susunod na stop ay Amsterdam South. Ang sunod ng aking stop ay Schiphol Airport. Tapos, saan nga na yun ay Leiden Central. Tapos pagkatapos nun, ayun na, Den Haag Central na. Alam nyo ba mga beshwap, napaka-convenience ng transportation din sa Netherlands. Kasi pag sumakay ka ng train papunta ng airport, pagbaba mo airport na, as in sasakay ka na ng escalator pataas or elevator, nandun na. Napaka ano nila dun. Napaka-convenience talaga. At saka wala masyadong check. Yung papasok ka sa train station, ipapabukas sa'yo yung luggage mo. Walang ganun dito. Hindi katulad sa Pilipinas na pag sumakay ka ng MRT, i-check yung luggage mo, ganito. Hindi. Iba kasi dito, sobrang safe talaga mga beshwaps as in. Kaya minahal ko ang Netherlands. So, ito na ho ay ang Schiphol Airport. Ayan. So, pagbaba mo dyan, umakyat ka lang at andun na ang pinakang airport. So, kaunti na lang mga beshwap. Malapit-lapit na si Inday. And nakaka-refresh ng paningin ang tanawin din. Kaya ayos lang kahit malayo ang biyahe mga besh. Yun nga lang, medyo masakit sa puwet. Char. 2 hours later. Ayan, ready na at pababa na si Inday. Like, 3 minutes or 5 minutes pababa na ako. Dito na ako sa city. Buti pa dito mainit. Samantala, or dun sa probinsya, napaka-ulan kanina. Paulan dun. Dito, hindi. Mainit. Later. Nakarating din mga besyo. Ito yung mga box ko. Dalawa pa lang yung close ito, tsaka yung ito, kulang pa, tsaka ito. Sobrang empty pa to. Tingnan nyo naman. Dami ko pang ilalagay, my God. A few moments later. Pag-selfie muna. Nakakamiss din, ari ay. Binaba ko lang yung mga gamit, tapos punta na ako sa sentro, may bibili na ko. Time check mga beshwap, 8:38 ng gabi. Pero, tirik pa nga daw. Pauwi pa lang ako. May bit-bit ako kanina papunta ngayon. May bit-bit pa rin kasi bumili na ako ng kape, sabon at saka ng shampoo. Mura-mura kasi dito, dun sa amin sa probinsya, ang mahal, my God. Dito mas mura. Buy one, take one. Ganun. The next day. Pauwi ng inyong Inday kay Opa, my God. Tapos pagod ang person. Mas kayo po sa drama mga bit-bit. Ang dami kong bit-bit. So, ayun, itour ko muna kayo din sa sentrum ng Den Haag, kung saan ako dating nakatira. Pagbalik ko, gusto kong umakyat dyan, no? Kasi hindi pa ako nakakaakyat. Well, kakatapos lang kasi niyan. This year lang yan ginawa mga besh. At ganiriho kaganda din pag summer. Pero pagka winter ay malungkot kasi wala na yung mga flag, wala na yung mga halamang makukulay. Ganun. Tsaka, konti lang yung tao, konti lang yung turista. Maraming tourist dito kapag spring at saka summer. Kasi pag spring ay tulips. Syempre, pag summer, mainit. Ganun. A few moments later. Ayan, so andito na ulit ako. Mag-aayos na naman ako ng box. Sasara ko na to today. Lalagyan ko lang dito sa gilid kasi ayan o. Maluwang pa siya dito, aalog yan pag hindi ko pinuno. Sarado naman din. So, alagyan tayo ng puntong tape. Hay. Kapoy lagi uy. Ayan, sarado na. Hindi ko muna nilahat yung tape na puti kasi merong pang 3. 2.5 kalahati na lang. Baka kulangan ako. So, dyan muna. Ayan na, nasara ko na yung 3. May 2 pa. And tingnan nyo naman gano'n siya ka-empty. Saan kailangan ilagay yan? As in. Oh, empty pa yan. Tapos, ito din. Super empty pa mga besh. O, tingnan nyo naman, di ko alam ano nang ilalagay ko. Nakakaubos ng pera.
So, ayun. Gusto ko pa kasing gumala ng Centrum, kaya alis na ako. Almost finished. 2 more to go, and I'm done. Later. Uwian na mga besh. Ubus na pera ni Inday sa city. Bumili ako ng mga pang box. Bumili ako ng sapatos nung isa kong pamangkin, medyas, damit ni Kurt, tsaka isang pantalon, tsaka para kay David. So, nasa Central Station na ako, hindi ko naabutan yung unang umalis na train, and ang susunod pa ay 6:03. So, darating ako dun sa lugar namin ng 8:24. Tapos maglalakad pa ako, so mga 9 p.m. First time kong malate ng ganito mga besh. And for that, kakain muna ako. Kasi kanina, 3 minutes na lang, nag-aalangan ako dahil wala pa akong pagkain. Wala rin naman ako kakainin pagdating sa bahay, kaya yun, nag-take out muna ako ng burger sa Burger King. So, ayun. Balik na naman si Inday sa probinsya. So, ayan na po ang aking train. At doon na lang ako kakain sa loob. Pwede naman kumain. Ay, ang haba niya, diba? Doon tayo sa bandang unahan, mga besh. Ayun, so pagkaayos ko nung aking mga gamit dun sa upuan, ito, kumain na ako. Kasi gutom na ako. Hindi pa ako nagla-lunch ng maayos. Kasi yun nga, wala akong makakain pagdating. Kasi, syempre, wala na yung mga niluto ko para kay Opa. Ayan. Nilagay ko na yung 2 bag ko dun sa katabing upuan para wala nang tatabi sa akin. Kasi minsan nakakailang pag may katabi. Ganun. So, ayan, hindi pa umaandar yung train yan. Kaya marami ko pa kayong nakikitang lumalakad. Nagumpisa na akong kumain mga besh. And alam nyo, napakaganda ng tanawin talaga dito sa Netherlands. Ganda ng kapaligiran, lalo na pag nasa kalagitnaan ka na ng biyahe, as in malawak na lupain at farm yung makikita nyo mga beshiwam. So ayan, so alam nyo baga, first time ko maubos yung isang burgers ng Burger King. Never ko naubos yun, pero this time naubos ko kasi gutom na gutom ako. Tapos ayan, kinain ko na rin yung price, and nakakatuwa yung nag-serve sa akin or yung crew. Kasi sabi ko hindi ako pwede ng soft drinks. Aba, binigyan ako ng apple juice. So, ari yung inasabi ko, napakaganda at malawak na lupain nila, hindi ko lupain. Ang gandang taniman ni rin mga beshiwap, no? Kung may ganda rin ka mga 1 o 2 hektarya, taniman mo ng mga gulay-gulay, ay sus, buhay ka naman din. And ayan, napakaraming windmills dito sa Netherlands. And isa yan sa mga pinagkukuhaan nila ng energy o ng kuryente, mga beshiwap. And ayun, medyo malapit-lapit na ako mga besh, at napakaganda po ng araw or ng sunset. As in, malapit na ako dyan, mga ilang halte na lang or station mga besh. 2 hours later. Malapit na mga besh. Time check 8:40 ng gabi. Pero maliwanag na maliwanag pa. Ay, life.